This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Welcome sa Come Follow Me Philippines. Ating pag-aaralan ngayon ang tungkol sa talk ni President Russell M. Nelson noong Oktubre 2024. Ang pamagat nito ay isang huwaran para sa pagkakaisa kay Hesukristo. Okay? So samahan niyo po ako sa pag-aaral ngayong araw na ito. So ating makita dito sa pangbungad na kapag nagkakaisa tayo kay Hesukristo, tulad ng mga tao sa 4th Nephi, ang pagnanais nating maging isa ay nagiging higit kaysa sa ating mga pagkakaiba at humahantong sa kaligayahan. Talagang isang factor yan nating makikita sa loob ng simbahan, sa komunidad. So kung ating umpisahan sa loob ng bahay, pag yung pamilya ay nagkakaroon ng pagkakaisa o nagkakaisa sa diwa, nagkakaisa sila sa mga hangarin sa buhay, nagkakaroon ng kaligayahan. Ating makikita naman yung isang pamilya na hindi nagkakaintindihan, talagang everyday nag-aaway. At yung salitang yung sana yung ating pamamahay, ito yung ating lugar na makapagpahinga tayo sa hamon ng buhay sa labas. Kung sa labas marami tayong mga challenges na nakikita, mga pagsubok, trabaho, and pagdating natin sa bahay, at least makaramdam tayo ng kaligayahan, makaramdam tayo ng kapayapaan, kapahingahan. And kung yung problema is sa loob ng bahay, kung hindi natin makikita ito, malungkot. Ganon din sa loob ng simbahan. Kung ito ay personal experience, pag sa loob ng simbahan, pag lahat leader, lahat alam, lahat ng mga membro nag-act as leader, wala nang magpakumbaba, talagang hindi natin ma-attain yung unity o yung pagkakaisa. And hindi natin mararamdaman yung kaligayahan kasi pagpunta natin doon, parang hindi tayo at ease, hindi tayo nakakaramdam ng peace, ng kapayapaan sa ating puso, at nararamdaman natin yung parang hindi magandang espiritu. Kaya napakaganda ng pagkakaisa, sabi ni Pangulong Russell M. Nelson. Okay, dito pinakita din yung picture ng ating Panginoong Hesukristo. Dito mababasa natin, nabubuhay tayo sa isang panahon na lumalaganap ang tumitinding alitan at pagtatalo-talo sa iba't ibang panig ng mundo ng mga tao sa tulong ng teknolohiya at pagsulsol ng mga tao na nanglamig na ang mga puso. Ang mga puwersang ito na pinag-aaway-away ang mga tao ay nagbabantang puspusin ng paghamak ang ating puso at sirain ng pagtatalo ang ating pag-ugnayan. Nasisira ang mga pag-ugnayan ng mga tao sa komunidad. Nangagalit ang mga digmaan. Grabe yung mga Tagalog version. So, himay-himayin natin. Ano ba yung mga keywords dito? Una napapansin ko dito or naintindihan ko dito yung salitang sa panahon natin ngayon, mas tumutulong kasi hindi naman disadvantage lang yung mga technology. But through technology din, nahisira yung mga tao at nagkakaroon ng malaking problema. So, depende sa paggamit ng teknolohiya. Isang halimbawa dito, di ba, pag try nyo lang na subukan or naranasan nyo na ba na buong araw ay magbabad kayo sa social media. Isa doon na napansin ko is hindi natin makakagawa ng mga ibang bagay kundi andun na tayo. Nagulat tayo, hapon na. Nagugulat tayo na naubos na yung oras natin, na hindi na pala tayo nakakapag gawa ng ibang mga bagay, yung mga household na gawain natin ay hindi natin nagagawa. So ito yung isa sa mga problema pag tayo'y tumuon lang sa mga social media o technology. At makita natin yung ibang tao, makita natin yung mga batchmate natin, yung mga iba, nakita natin kung kasi doon pinopost yung mga achievements sa buhay, di ba? Yung mga na-attain na, nabili, yung mga bagong gamit na nabili, and pera, doon sino-showcase nila. So mangyayari pag tinitingnan natin, parang if meron tayong mga challenges sa buhay, minsan na-feel tayo ng lungkot, nag-question tayo, bakit nangyayari sa akin, diba? Yun yung yun yung hamon, ng technology ngayon, kung saan nakakaramdam tayo ng mga ganung mga feelings. Pero hindi naman lahat,
Kaya sinabi dito na dahil sa technology din ay nag-aaway-away ang mga mundo. Makita natin ngayon, di ba? Mas malala ngayon kaysa noon. Makita natin yung mga giyera ng Israel at ng yung mga lungsod, no? Mga karatig lungsod. Nag-aaway-away. Maraming tao, hindi lang isa, hundreds ang namamatay, and gulo sa loob at sa labas ng pamilya. So yun yung nararanasan natin. Sa kontekstong ito, naghahangad ng kapayapaan ng tunay na mga alagad ni Jesucristo at aktibong nagsisikap na bumuo ng ibang klase ng lipunan. Diba? Tayo, gusto natin mapayapang mundo. Gusto natin na imaginein mo yung lugar na yung park noon na binibisitaan mo after ng war, hindi mo na makita. No? Yung mga lugar na magandang lugar. After nun, wala na, wasak na. Yung mga mall na pinapasyalan nyo, nag-enjoy kayo, wala na. Yung mga eskwelahan na pinapasukan ninyo, sira na, di ba? Mga structures, mga buildings, park, lahat kung sa giyera, lahat na matamaan, di ba? So ito yung makita nating mga negatibong nangyayari pag yun yung magiging result. Hindi lang giyera, di ba? Yung COVID-19, marami talagang napahamak, libu-libong mga taong namatay. At tayo mga miyembro ng isang simbahan at ang mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano ay nag-aangat tayo ng magandang klase ng lipunan at yun yung gusto natin. Tulad na sabi ni President Russell M. Nelson nga, no, na nag-aangat tayo ng kapayapaan, yung tunay talaga na kapayapaan. At sabi dito, isang lipunan na nakabatay sa mga turo ni Jesucristo. So ngayon ba, ang tanong ay, yung lipunan ay naaayon, nakabatay sa turo ni Jesucristo? Well, hindi naman na sobrang lawak ng aking pag-aaral. Pero sabot lang yung makakaya ng aking isip, yung mga constitutions, mga laws na ginawa ay nanggaling din sa banal na kasulatan. Tulad ng bawal kang magpatay, nasa banal na kasulatan yon. Bawal kang magnakaw, bawal kang makiapid, di ba? Nasa banal na kasulatan yon. So halos na mga values na andun sa law natin, makikita din natin ito sa banal na kasulatan. And minsan dahil sa power and authority, minsan nami-misuse yun. Minsan yung tinatawag na paglilingkod sa kapwa ay hindi na ganun Yung parang lingkuran mo ako kasi sobrang yaman ko. Minsan nagtatanong nga ako sa panahon nila ni Nephi, nangyari na noon hanggang ngayon sa atin. Yung parang dahil sa power, makita natin magkano lang yung sweldo, bakit nagkakapatayan, bakit may mga murders na nangyayari. Kasi, iba, dahil sa behind nun, hindi lang power. Doon na yung pera. Alam naman natin, sa misuse ng paggamit ng pera, doon yung kasalanan Kaya nasabi ko talaga na sana nakabatay yung mga turo sa ating constitution, sa ating lipunan, sa turo ni Jesucristo. Pagpatuloy, dahil dito, inutusan tayo ng Panginoon na maging isa. At kung hindi tayo maging isa, ay hindi sa akin. Ito yung sabi ni Jesucristo. Ating mabasa ito sa Doctrine and Covenants 38 verse 27. Yung sabi dito, masdan ito ay binigay ko sa inyo bilang isang talinghaga. At ito ay maging kagaya ko. Sinasabi ko sa inyo, maging isa. At kung hindi kayo isa, tayo ay hindi. Sinasabi ko sa inyo, maging isa. At kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Kung hindi tayo maging isa, talaga hindi mapapasatin yung banal na espiritu. Yung isang simbahan na parati na lang backfighting, pinabackfighting natin yung ating leaders. Backfighting natin. Yung backfighting, ito ba yung chinichismis natin sa paltarikod? Sinasabi natin yung mga bagay na hindi alam niya. Parang binabantayan natin yung mga kasalanan na gagawin at nagagawa ng isang tao. Yung bang nakasalanan na nagawa niya 10 years ago, 5 years ago, kahit na a year ago or 3 months ago, binabalik-balik natin yun. Gusto natin na ma-prove na mali talaga sila. Kasi hindi sila karapat-dapat na maging isang leader, hindi sila karapat-dapat na maging isang tagasunod ni Kristo. Parang sinasabi ng tao na who we are to judge them. Kasi tao din tayo Nagkakamali tayo, nasasaktan tayo, natitempt tayo. Ang kagandaan nandito, nagbabago tayo. Sabi nga doon, nalala ko, na kung saan, if titingnan natin yung malinibang tao at nag-repent sila, napatawad sila ng Panginoon. Pero tayo na nagbabackfight sa kanila, mas malala yun. Kasi sila napatawad na tayo, hindi pa. Kasi feeling natin makasalanan sila, ba't natin tinitingnan yung ating mga mata? Baka malaki pa sa puwing ang meron tayo. Patuloy tayo sa pagbabasa. Tunay nga ang pagkakaisa ay tanda ng tunay na simbahan ni Jesucristo. Tama yung sinabi dito ni President na talagang tama talaga na kung saan kung tayo nagkakaisa, ito'y tanda
na tano'y tunay na simbahan ni Jesucristo. Hindi lang sa salita, hindi lang sa the way we speak during conference, the way we speak during classes, the way we speak during na nagtutalk tayo sa sacrament meeting, pero talagang tunay tayong nagkakaisa, no, sa isip, sa puso at sa salita, sa ating mga gawa, no, yung parang alam niyo po, lately na-realize ko na I just do my part, gawin ko lang yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Diba? Kung na-feel mo, kasi ganito yun eh. Pag marami na tayong alam sa buhay in terms of leadership trainings, yung mga kaalaman sa simbahan, experiences, tapos may bagong dumating na leader na hindi siya well-trained, hindi niya alam kung kailang ginagawa, nangangapa pa siya, we expect na within a day makukuha niya lahat. At kung hindi makuha lahat, feeling natin makasalanan na siya. We feel na hindi siya karapat-dapat sa calling na yun, pero hindi po yun. Bakit sinishare ko ito? Kasi ito yung realidad. Let's talk about reality. Huwag natin pag-usapan yung mga, sabi ko nga sa talk ko kanina, no, sa Sunday Sacrament, sabi ko, huwag tayong parang pinikula, yung parang nakikita lang sa pinikula. Let's talk about behind the scenes, yung mga taong nahihirapan, yung tunay na nangyayari talaga. Kasi natin mariresolve yung mga problema if nakita na natin o sinasabi na natin yung mga puro mga flowering words, no? Kaya nagustuhan ko pag magbabasa ako ng mga layahona or mga conference talk kasi totoo yun eh. Pandinig. Pero sabi nga ng Jesucristo, dumating ako sa mundo, hindi na magdala ng kapayapaan kundi espada, no? Diba? Masakit magsalita yung Panginoon, pero masarap sa taong naniniwala at na magkaroon mayroong pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, kung dahil mahal ko kayo, sinachastise ko kayo. Dahil gusto niya na maging matuwid tayo sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, sabi nga ni President Russell M. Nelson dito na ang tunay na pagkakaisa ay tanda ng tunay na simbahan ni Jesucristo. Tama na yung mga backfighting, tama na yung mga di pagkakaintindihan, tama na yung standard na meron tayo, tama na yung expectation. It's time for us to humble ourselves kasi minsan hindi natin alam eh. Akala natin humble pa tayo pero hindi na tayo humble. We expect na everything will go according to our plan, pero ito ba yung plano ng Panginoon? Kasi pag ma-recognize natin yung mga pagkakamali natin at ma-determine natin na hindi na pala ako nagpapakumbaba at magpakumbaba tayo, doon nagsisimula. Isa sa mga factor nagsisimula yung pagkakaisa ng tunay at tanda ng tunay na simbahan ni Jesucristo. Sabi dito, paano kayo kumikilos laban sa puwersa ng pagkakawatak-watak at pagtatalo? Paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa, 'di ba? Yung binanggit ko at binahagi na regarding sa mga pag-aaway, regarding sa pagtatalo-talo, no? Paano tayo kumikilos laban sa mga puwersa? So kailangan natin siguro mag-nail down. Kasi sa nail down, na-recognize natin na mayroong nakakataas sa atin. Hindi tayo yung nakakataas. Mayroong nakakataas diyan, no, sa taas, sa langit. Nando tumitingin sa atin. Nag-nail down tayo, showing that we are humble, no? We humble ourselves towards our Maker, towards our God, para na malaman natin na yung pagkakamali natin, para malaman natin yung puwersa ng pagkakawatak-watak. Kasi minsan natin alam, makala natin yung sources ng pagkakawatak-watak sa labas lang, ng simbahan lang, sa pamilya, hindi. Nag-start din yun sa puso natin. Hindi natin alam pala yung ating sarili, watak-watak na. No, broken na pala tayo, natin alam yun. The more we are broken, the more nakita natin bang pagkakamali natin sa iba. Kasi hindi natin nakita yung pagkakamali natin kasi ayaw natin masaktan. Pero actually, we are broken deep inside us. Kailangan tayong mag-pray and to ask the Lord for guidance, to ponder, and to humble ourselves. Doon natin malalaman yung paano tayo kumilos. Kasi sabi ng Panginoon, kailangan mo natin ibaguhin yung ating saloobin, yung loob natin, bago natin linisan yung labas. We need to cleanse our inner self, inner vessel, bago natin linisan yung panlabas na vessel, yung paglabas natin, di ba? So pag strong na tayo, nilalabanan natin yung mga forces outside. Doon tayo nagsusupport sa ating leaders, sa ating pamilya, doon natin sinusustain sila. Pag sinabi kasing sustain, when we raise our right hand to say sustain, sinusustain natin sila sa mga kainaan nila. Hindi naman na tayo'y nagsasang-ayon lang sa mga mali. Hindi naman ganun eh. Pero yung dahil bilang tao, may mga kainaan sila. Halimbawa, hindi sila ganun katalino. Isa na yun. Hindi sila ganun masabi natin na attentive. Hindi sila ganun sharp pagdating sa mga memorization. Nagkakamali sila in terms of nalilimutan nila, ay may meeting pala. So instead of ganyan, ano yung pwede kong gawin, no, para na matulungan
and para na ma-assist yon yung term doon, ma-assist yung mga leaders ko. Doon kumikilos tayo laban sa puwersa ng pagkakawatak-watak, di ba? Kung halimbawa, tingnan natin sa pinaka-worst scenario, nagkaroon ng kalamidad sa inyo, tapos iba't ibang tao kayo sa loob ng isang building. Kung lahat kayo may pag-ipairal nyo, oy, ako doktor, ako abogado, ako matalinong tao, isa akong teacher, ako professor ako, di ba? Ako naman engineer. Magkanya-kanya kayo, lahat kayo magpahabaan ng pride ninyo, walang mangyayari. Pero pag meet kayo in neutral sa gitna and limutan nyo muna yung meron kayo at i-contribute kung ano yung natutunan ninyo, yun yung maganda. So kung tanong dito, i-contribute natin kung ano yung natutunan natin, kung ano yung kalakasan natin. Well, if ikaw will train ka sa simbahan, i-assist mo si president na yung leader nyo, bishop ninyo, or sa loob ng bahay na kung ano makontribute mo, di ba? Ito yung isa sa maganda na para sa akin So paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Siguro para sa akin no. So tanong nito para sa inyo habang nakikinig kayo. Paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Siguro is yung pagmamahal. Sabi ng Panginoon, for hope, faith, and love, or charity. But the grace of all is charity. Yung charity or the pure love of Christ, sabi nga nila. Kasi yung pagmamahal, kahit yung kasama mo sa bahay, kapamilya mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, mapagkakamali nila. Dahil sa charity niya, mapapatawad mo Yun yung ginawa ng ating Panginoon. Dahil sa pagmamahal niya, patuloy niya tayong pinapatawad habang nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Yung charity talaga, hindi mawawala yun. Yun yung, sabi nga nila, yung charity daw, define all loss of feelings. Kasi pagmahal mo yung isang tao, yung totoong pagmamahal, yung bulag na pagmamahal. Nakikita mo yung positive things sa kanya. Nakita mo yung pag-asa na pagbabago sa kanya. So sa akin yung paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Simulan natin magmahal. Magmahal bilang kapatid. Magmahal bilang partner sa buhay. Kasi natatanggap na rin yung pagkakakamali nila. At tinutulungan natin para magbago. Pagpapatuloy, mabuti na lang binigyan tayo ng isang halimbawa sa 4 Nephi sa Aklat ni Mormon. Nakatala ng maikli sa kabanatang ito ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Matapos na dalawin sila ng tagapagligtas, turuan sila itatag ang kanilang simbahan sa kanila. Ipinakita ng salaysay na ito kung paano nagkamit ang mga taong ito ng masaya at mapayapang pagkakaisa. At binibigyan tayo ng huwarang masusundan natin para magkaroon tayo mismo ng ganitong pagkakaisa. After sa 4 Nephi, bago dumating sa Kristo, yung dilubyo, andun yung mga kalamidad na sobrang hindi natin masabi nga dito. Hindi natin may explain na talagang nangyari kasi imagine natin ilang araw yung nagdilim sa kanila. Kung ating mababasa, correct me if I'm wrong. And after doon, mga gusali, nagkalaguho, di ba? Yung mga patag na walang tubig, may nagkaroon ng tubig. Yung may mga syudad na lumubog sa tubig. Talagang tabunan ng tubig. Sabi nga ito daw yung Atlantis, Pero walang walang proof na gano'n. Pero just imagine that, pagsabog ng bulkan, lindol, bagyo, tsunami, ipo-ipo, lahat. Tapos andun kayo ng mag-anak mo, Yung siguro during that time, yung bahay ninyo, kung yun yung parang fortress ninyo, ano lang kayo sa loob ng bahay, Nakikita mo yung mga gusali nagkakaguho na, yung bahay ninyo, part ng bahay ninyo, yung mga yero ng bubong ninyo, tumitilapon na, nagumuguho na, and then mga puno, nagkakatumba. Sobrang lakas talaga, pero ilang days, nakasurvive kayo ng family mo. Doon nga, mafe-feel mo lang sila, pero hindi mo makikita kasi sobrang dilim. Hanggang narinig nila yung salita ng Diyos. Ito yung beloved son, yung sabi, or ito yung anak ko. Pakinggan nyo siya. Hanggang lumabas sila, hanggang doon nga, nagkaliwanag, nakita nila yung Panginoon at nag-commune sa kanila. And lahat sila, pinapahawak sa Kanya. And makita natin na pag dumating yung araw na yon, yung mga faithful ay still habang bumabagyo, habang nagkakaroon ng malaking dilema, yung pananampalataya. Doon tayo kumakapit na God will save us. God will save us. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Hindi tayo papabayaan ng ating Ama sa Langit. Yun ang sa puso natin. And after nun, ay nagbumalik na yung Panginoon sa langit, ay nagtatag siya ng simbahan, nagkaroon ng peace for ilang mga years, bago ulit nagkaroon ng mga nagsimula uli ng mga kamalian. Pero before nun, continual peace ng ilang mga years
na mahabang panahon. My dear brothers and sisters, yun yung pinivisualize ko dito. Dahil sa mga pagsubok na sobrang pagsubok na dumarating sa atin, doon natin naramdaman yung pagsisisi sa mga taong nagkakasala at pagbabago at hope, pag-asa. Sa mga tao namang faithful, natin maramdaman kung paano nag-work yung Panginoon sa buhay nyo. At alam ko, mayroon kayong testimony nun. Especially to those na nakaranas ng sobrang malaking mga pagsubok sa buhay nila. Both financially, both physical, sa mga bagyo, mga baha na hanggang bubong na nakaligtas kayo paulit-ulit. Naramdaman nyo kung paano yung mercy at awa ng Panginoon kino-comfort kayo during those times na basang-basa kayo. So ito yung sinabi ng ating propetang si Pangulong Russell Nelson na kapit lang, no? At in spite sa mga ganon, magkaisa pa rin tayo. Maging totoo tayo, magkaisa tayo. Pagpapatuloy, sabi dito yung pagbabalik loob. Sa 4 Nephi, chapter 1 verse 1, sinasabi na ang mga disipulo ni Jesucristo ay nagtatag ng simbahan ni Kristo sa lahat ng lupain sa paligid. At ang mga tao ay lumapit sa kanila at tunay nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. So after ng mga unos, bagyo, after ng disipulo ni Jesucristo ay nagtatag ng simbahan, yung mga tao, pagsama natin ng tao na nagsisisi, either ito yung mga membro ng simbahan o non-members ng simbahan, or ito yung mga tao na may kasalanan na nabuhay during sa event ng mga dilubyo, no? Nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, hindi po lahat may second chance eh. Buenas po tayo na nagkaroon po tayo ng second chance. Minsan third at fourth pa. Napatuloy tayo binibigyan ng Diyos ng buhay na mabuhay pa, no, para magbago. Minsan iba nakaramdam sila ng second chance, no, oy, buhay pa ako in spite sa mga nagawa ko. Yung parang ang sabi nila daw, yung tinatawag nilang yung bang in the bridge, nandun na sila sa dulo ng kamatayan at nabuhay pa sila. Yung bang hindi mo akalain na mabubuhay ka pa. Halimbawa, sakay ka ng bus, biglang munti ka na, mahulog kayo. At doon nagkaroon ka ng spark sa sarili mo, hala, no? Binigyan ako ng Panginoon ng second chance. Binigyan ako ng another na pagkakataon sa buhay ko. Yung bang magbibigti ka na sana pero may taong lumigtas sa'yo. O nakaramdam ka ng biglang pagbabago sa feeling mo at hindi mo natuloy. At nang tumanda ka, at ang ilang mga years, siguro 5 years, 2 years, 1 year, naramdaman mo na second chance mo yun. Kasi lahat tayo ay nagkakamali. Pero maganda yung sinabi dito na yung mga taong nagsisisi ay lumapit sa kanila at tunay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At sabi dito na nagkakaisa tayo sa Panginoon at sa tagapagligtas na si Jesucristo. Kapag nalaman ng bawat tao ang tungkol kay Jesucristo ay sa kanyang ebanghelyo at kanyang simbahan, pinatutuhanan ng Espiritu Santo ang katotohanan sa puso ng bawat tao. Gusto ko yung sinabi dito, hinto muna ako yung sinabi dito na yung Espiritu Santo, yung siyang magpapatotoo sa puso natin. Sa mundong ito natin ginagalawan, minsan natin alam kung saan yung tama at saan yung totoo. Pati na ngayong computer, mayroon ng AI. Hindi natin alam kung ito ba ay totoong tao nagsasalita or yung AI nagsasalita or artificial intelligence. Ano pa, hindi natin alam if yung mga sinasabi nila ay totoo. Basa natin, naririnig natin, napapanood natin. Dahil pwedeng maging scripted. Hindi naman tayo eksperto na malaman natin yung galaw ng isang tao kung tama ba o hindi. Pero yung banal na espiritu, pag siya yung mag-testify sa atin, doon natin mararamdaman yung katotohanan. Kaya mga full-time missionaries, pag nagtuturo sila, sinasabi na you need to have a moral agency or to have a moral dignity, no? A quiet dignity or moral dignity na para makita nila or an example para makita ng mga investigators kung paano yung Espiritu Santo yung mag-testify sa kanila through your example. Kasi pangit na i-drama or i-fake yung ating pagtuturo, yung ating pagbabahagi. So minsan hindi natin ma-explain lahat, especially sa mga full-time missionaries. Hindi naman sila nag-aral ng 10 taon, ng 4 na taon. Sa time ko, 2 week lang sa MTC, Manila Training Center. Labas na kami para magturo. So gusto ko lang sabihin na talagang in terms of knowledge, kulang pa. Pero by the power, nagugulat yung iba, kahit yung mga doktor, yung mga dalubhasa, yung sa banal na kasulatan, nako-convert sa simbahan dahil yun hindi lang sa knowledge, kundi sa banal na espiritu. Meron nga kami isang matibay na na paniniwala sa kanyang faith. Hanggang isang araw, dumaan kami, sabi niya,
Sa likod na ng simbahan, sabi niya, hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo, malis na kayo. So that time bad mood ako kasi napaka-stricto talaga niya, sobrang stricto niya. Pero ngayon, na-appreciate ko kung gaano siya obedient. Siguro yung problema lang, hindi niya binabahagi sa akin. Yung hindi niya sinishare bakit natin ginagawa to. Hindi niya pinapadama sa akin or hindi niya ako in-educate na kinausap niya ako heart to heart na Elder Abonado, ito yung ginagawa natin kasi ganito yun. Dahil ganito yun, di ba? Pag maramdaman. Pero hindi makasalanan yun kasi both of us a human being. Pero balik tayo doon. During that time, parang wala ako sa mood. Parang naglalakad lang ako kasi gutom na ako. Hindi kasi siya tanghalian or nagla-lunch, kumakain ng lunch. So may dinaanan kami, yun nga, sabi niya, kasi mga ano kayo, ang tawag doon, parang iba yung tinuturo ninyo. Malis kayo. Sabi ng kasama ko, malis na ako. Naglakad na ako eh. Ano pa siya ang tawag doon, sa may gate. Sabi niya, brother, sir, alam mo ba yung ginagawa ng Diyos ngayon? Yung talagang nakatatak sa isip ko ngayon. Until now, alam mo ba yung ginagawa ng Diyos ngayon? Yun yung tanong niya. And then, nagulat ako, tumingin yung brother sa amin, may edad na. Sabi niya, hindi. Yun. Tapos sabi niya, gusto mong malaman kung ano yung ginagawa niya ngayon? Oo. Tapos sabi niya, pasok kayo dito. Bigla akong natauhan. What? Parang yung question din na ganun katindi. Diba? Like, for example, tatanungin ko kayo na, alam niyo ba yung ginagawa ng Diyos ngayon? Parang, ano ka prophet? Diba? Sasabihin niyo sa akin. Pero that time, yung parang siguro yung question na hinihintay ni brother sa buong buhay niya. Assume ko lang hindi ito na conclusion sa sinasabi ko. Ipinapasok kami, nagulat ako, bakit ganun? Tapos, nagturo kami ng first lesson, siya yung nakinig. Kasi yung buong pamilya niya, active sa ibang church, no? Nakinig si brother hanggang receptive. Makita mo talaga na yung nagtaboy sa amin ng ilang, during that time, in that moment mismo, andun na yung conversion kulang na lang binyag Nagturo kami ng first lesson hanggang na-convert si brother. Pero binigyan niya ako ng medyas. Pag-alis ko, nabinyagan siya, solid talaga. Nabinyagan siya at yung pamilya, buong pamilya niya. At yung congregation nila sa kabilang simbahan, nagalit sa amin. Pero sa likod ng simbahan, talagang hindi ko na alam ngayon, hindi pa ako naka-update. Pero lately, active talaga sila simbahan. So gusto ko malaman nga if mga anak nila nakapag-serve ng mission or na-seal sila sa temple. Pero masabi ko talaga how the Spirit works, no? Pero winayde natin yung salita na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya magpatotoo sa bawat isa sa atin at ako'y mayroong testimony niyan. Pagpatuloy natin, pagkatapos ay makatanggap ang bawat isa sa atin ng paanyaya ng tagapagligtas na mananampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi. Di ba? Si brother nagsisi. Nakikita ko talaga yung enthusiasm na habang tinitingnan ko siya. Paano nangyari yun sa isang tanong, no? Nagsimula yung conversion ni brother. Kaya makita talaga natin kung paano mag-work yung banal na espiritu. Hindi po yun sa knowledge lang or sa physical na katauhan lang. Malalaman natin na mapapaniwala natin yung kinakausap natin. Dahil gwapo tayo or gwapa, puti or Pilipino o anong lahi or Pinoy. Naniniwala ako. At marami akong nasaksihan mismo sa aking sarili. Kahit yung hindi nakapag-aral. Kahit na hindi ganun kagwapuhan kasi alam natin na gwapo tayo sa harap ng Panginoon. Pero pag-usapan talaga natin yung realidad. Diba, brothers and sisters? Talaga na-convert Parang na-convert. And doon talaga nag-work yung banal na espiritu. Minsan nga nag-work yung banal na espiritu sa mga unlearned at sa mga mahihirap Kasi ang dali nilang tanggapin yung inspirasyon sa Panginoon. Pag yung isip natin punong-puno na, hindi talaga papasok yung inspiration sa atin. Kailangan i-empty natin yung mind natin. Hayaan natin yung Panginoon na siya yung mag-guide sa atin kasi yung mga unlearned, hindi na alam yung ginagawa, hindi na alam yung gagawin pa nila. Naging senior sila sa mission, hindi na alam. Tinawag silang branch president, unlearned sila. High school graduate lang, elementary graduate lang, tricycle driver lang. Sabi ko lang kasi gusto kong exaggerate. Diba yung sitwasyon? Minsan ang hirap makabili ng pagkain. Bakit tinatawag ng Panginoon? Kasi doon nag-work yung Panginoon sa hirap ng buhay na meron tayo. Sabi nila sa Pilipinas, dito may talaga yung tunay na pag-serve. Kasi minsan wala nang pagkain sa bahay, nagsiserve ka pa rin. Diba? Kaya napaka-importante, my dear brothers and sisters, yung Espiritu Santo. So papatuloy tayo sa gayon, sinisimula ng isang individual ang kanyang pagbabalik loob. Malayo sa makasarili at makasalanang mga hangarin at patungo sa tagapagligtas. Gusto ko sinabi dito dahil sa pagbabalik loob natin, malayo tayo sa makasarili. Ano mo yung makasarili? Yung parang
sarili lang yung iniisip. Yung bang bahala kayo dyan, wala akong pakialam sa inyo, basta sarili ko lang yung iniisip ko. Malagay, pagkain ako sa bahay ko. Yung parang sinasabi ko ito, it reflects sa atin din. No? Personally sa atin, sa akin. Tinatanong ko yung sarili ko ngayon. Habang sasalita ako, napapahinto ako. Baka naging makasarili na ako, baka sarili ko lang yung iniisip ko. Diba? Pag tayo binibless ng Panginoon, nakakaangat tayo sa buhay, itong salita na ito makasarili, ito din parang bumerang sa sarili ko na hindi yun sa sa calling kundi kung paano natin i-serve yung calling natin, pwede din tayong doing ministering. Kasi free will natin yun di ba? Pag binigay sa atin ni Bishop yung kanyang tungkulin, pwede tayo mag-ministering. O gawin mong araw-araw, Monday to Saturday, di ba? Or hanggang Sunday, minister ka ng isang pamilya, walang makakapigil sa atin. Pero natutuwa yung Panginoon. No, habang tinutulungan tayo ng Panginoon na maging self-reliant sa buhay natin, hindi man tayo makatulong financially, pero pa natin makatulong tayo in service of missionary work. Hindi talaga mawala at hindi mawala sa puso natin. No, kasi minsan, nakakaligtaan natin, the more tayo binibless ng Panginoon, the more tayo nagiging self-centered. Yung parang, pagod na ako sa trabaho, pagod na ako sa gawain. Parang, natutunan ko lately, we cannot serve two masters at the same time. My dear brothers and sisters, totoo talaga yan. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang master. Kasi pwedeng mahalin yung isa at pwedeng kagalitan yung isa. Pwede tayong maging tapat sa isa at magiging hindi tayo tapat sa isa. Ganun lang yun So, careful din tayo sa mga dumarating na mga blessing, na mga opportunities sa atin. Kasi minsan yung blessing na yun, pag hindi tayo na yung careful, ayun yung maging dahilan na lumayo tayo sa simbahan. Paano ko nasabi? Pag binigyan ka ng Panginoon ng iba pang mga opportunity na kumita, minsan, ng panahon, o ng oportunidad na iba't ibang mga ways na kumita, part-time job, another part-time job, minsan kahit linggo na nakakaligtaan na natin. No? Yung salita ba na maliban sa trabaho mo, part-time job ka, may negosyo ka, minsan, pinapasok pa ibang mga negosyo pa, at nakakaligtaan mo, hindi ka pa nakakapagsimba, hindi ka na nakapag-ministering, at sinasabi mo sa sarili mo na, bakit kung magutom ba ako? Mapapakain ba ako niyan? Bakit mabibili ba niyan yung gusto ko? At dito pumapasok siguro yung salitang makasarili. Brothers and sisters, naging makasarili na tayo. Gusto kong sabihin yung tayo Kasi pag sinabi kong kayo, yung parang ini-exempt ko yung sarili ko. Tayo. No, sana hindi ito maging sharp sa inyo, pero ito yung maging mag-open ng mind ninyo. Kasi yung katotohanan, ito tutulong sa inyo. Nasabi ko nga, pag sinabihan kita ngayon ng tama, balang araw marirealize mo at sasabihin mo sa akin, tunay mo akong kaibigan. Pero pag that I will lie unto you, ano ba yung lie sa Tagalog? Magsinungaling ako sa iyo, brother and sister or sister. At sabihin ko yung mga magandang salita at hindi natin marirealize yung mga mali natin. Kaibigan tayo ngayon kasi sabi mo, ang ganda ng sinabi ni Brother Dave. Pero balang araw, nasabihin mo sa akin na hindi pala ako totoong kaibigan kasi sinungaling ako sa iyo. Kaya sinasabi ko ito para both of us will learn, ikaw at ako. Naging bumirang kasi sa akin to no? Na malaman natin nga pala, no? Nakakaligtaan ko na. Ibang masters na pala yung siniserve ko. Sarili ko lang pala at yung makamundong bagay, no? At ganoon din yung makasalanan at hangarin. Makasalanang hangarin at patungo, no? Malayo sa makasarili at makasalanang mga hangarin at patungo sa tagapagligtas. Yun sana tayo, no? Iwasan natin yung pagiging makasarili dahil doon nagkakasala tayo. Patungo tayo kay Jesucristo. Pagpapatuloy, si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya. Totoo, yung ating Panginoong Jesucristo, siya yung magiging pundasyon natin. Pag mag-talk tayo, pansin nyo, after ng talk natin, pag mag-talk tayo ng tithing, magsalita tayo ng tithing sa simbahan, after nun, magulat tayo na pinaparanas sa atin Bakit di ako napagbayad ng tithing? We talk about family, kung gaano kaganda yung family na walang away. After nun, nag-away ko ng asawa mo. Ganun talaga kasi bawat sinasalita natin, tinetest tayo. Kaya huwag tayo matakot pa magsalita tayo sa speaker. Kasi sabi natin sa ating sarili, pag magsalita ako dyan, mamaya-maya ako na yung titest Huwag, just pray. Kasi yung pundasyon natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Saglit lang yan. Kasi pinamamuhay natin, may bawat sinasalita natin, saglit lang yan. But we step up, mag-improve yung buhay natin. Sabi nga, if you are staying in the covenant path, makita natin yung difference ng buhay natin. Kasi hindi lang yung blessing ng temporal. Kasama na yon. Kung paano pa, previous na lang yung temporal. Pero yung mga important things, yung samahan, yung peace, yung harmony sa bahay, andun yun. Bibigay ng, talagang andun na yun, bibigay ng Panginoon sa atin. At kapag nakatingin ang bawat isa sa atin, sa Kanya, sa bawat pag-iisip, siya ay nagiging isang puwersa ng pagkakaisa sa ating buhay. Ito yung sinabi sa Doctrine and Covenants,
chapter 6 verse 36. Sinabi dito, isaalang-alang ako sa bawat pag-iisip. Huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Diba? Huwag kayong matakot na mag-talk. Huwag kayong matakot na i-test. Basta true kayo sa covenants ninyo, covenants natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi siya yung ating pundasyon. Ayan.